Hi guys! Share ko nga pala sa inyo kung paano kami mag-half cook ng aming panindang fried chicken. So ayan yung harina namin. Yan yung nabibili lang sa tindahan. Wala siyang halong cornstarch. At habang pinapainit na yung mantika is pine-first coat na yung ibang mga manok. Una namin ginagawa is yung half. And after niya na ilalagay muna sa isang tabi para kumapit yung harina dahil ire-ready na yan for second coating. Kailangan siyang i-second coat para maganda yung presentation niya pagka naprito na. And after niyan, ito namang mga chop ang aming pine-first coat. So ayun, ganun din kagaya ng half. Pinalagay muna namin sa isang tabi pagka naharinahan na. So ayan nga pala yung mga chop namin, like quarter, breast, at saka yung wings. At ayan na nga, natapos na namin i-first coat ang aming mga chop, kaya isa-second coating na namin itong half. Ganyan lang naman kaming mag-second coat. Pero yung mga chop namin is idinidip muna namin sa tubig. Mas maganda kasi yung quality ng manok pag naprito na, pagka idinip mo sa tubig, tapos ididip mo ulit sa harina. At sure din naman ako yung ibang kamanok natin o kaprito natin is ganito din yung method na ginagawa. Before kasi is hindi kami nagdidip sa tubig. So, ang pangit ng presentation ng aming manok pagka naprito na. Kaya ang ginagawa namin is tinip namin siya sa tubig. Then yon, maganda yung pagkakaprito. Medyo umaalsa yung manok. Yung half naman eh hindi na namin dinidip pa sa tubig kasi kakapal naman masyado yung harina niya at baka sabihin naman ng aming customer is puro harina na lang ang manok. So ayan, after mo nang madip yan sa tubig, eh syempre babalutan mo ulit yan ng harina. Pagkatapos mo namang ma-second coat ng harina ang mga chop na to, eh pisil-pisilin mo naman itong manok para naman mag-firm yung kanyang coating. Para pagkaprito niya is hindi masyadong bukol-bukol yung pinakang balat ng manok. So ayan guys, ganyan lang yung pagpisel ha. Hindi yung talagang todo pisel naman. Yan, para lang maayos yung pinakang breadings. So ayan guys, ganun din sa wings. Idip nyo rin sa tubig para naman maganda yung presentation niya kasi nga ang payat-payat niyan minsan tignan pag hindi mo dinouble coat or dinip sa tubig. So ganun din, pisil-pisilin nyo rin yung wings para naman maganda rin yung pagka-coating niya at tapos iayon nyo sa shape ng wings yung pagpisil ninyo para pag salang nyo sa mantika, eh maganda yung pagkaka-shape niya. So ayan, dahil mainit na nga yung mantika, isa lang naman natin yung half. Bali, dalawang half yung kasya dyan sa fryer na yan. After mo siyang maisalang, is hayaan mo lang siya at huwag mo siyang haluin. Kusa naman po yan nalulutang pag yan is luto na. Once po kasi na hinalo nyo, mangangalas po yung harina niyan, kaya pabayaan nyo lang po siya. So ayun guys, ang technique nga pala namin para maging crispy itong aming chicken is dapat super init talaga ng aming mantika. Kasi na-try ko na po dati na malamig pa yung mantika, tapos naisalang ko na yung chicken. Grabe, hindi siya naging crispy. At saka hindi na kumapit yung pinakang harina niya. Kaya kayo guys, huwag kayong magmadali. Hintayin nyo yung usok na talaga at super init na talaga ng mantika. At saka ang advantage ng super init ng mantika is mabilis siyang maluto. Ayan, tingnan nyo guys, oh, ang bilis niya talagang naiahon dyan sa mantika. At saka tingnan nyo naman po yung quality ng chicken. Maganda yung pagkakakoat niya. Kaya tingnan nyo naman yung kinalabasan ng pagkakaprito. So yun lang po mga kaprito at sana may natutunan kayo sa video na to.